Samantala, hindi lang maganda. May malalim ding mensahe ang mga parol at float na ibinida sa UP Lantern Parade. Yan ay pagtugon sa iba't ibang issue sa bansa, gaya ng katiwalian. Mula sa UP Diliman, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Mel, sa gitna ng kinang at kulay ng Lantern Parade ng University of the Philippines Diliman ngayong taon, maliwanag din ang mensahe ng pagkondena sa katiwalian na kinakaharap ng bansa ngayon. Tampok sa parada ang samut-saring parol, ilaw at malikhaing disenyo na kumakatawan sa mga karanasan, alaala at kwento ng buhay eskolar, mula sa silid-aralan hanggang sa lansangan ng pakikibaka. At dahil nga likha ng mga eskolar ng bayan ng mga float at parol sa parada, hindi lang ito balot ng kagandahan ng disenyo. Bagkus, pinapakita rin ng kanilang mga float at parol ang kasalukuyang hinaharap na problema ng bayan at mga panawagang managot ang mga dapat managot. Ang Kolehiyo ng Ekonomiya, ipinakita ang payak na pamumuhay ng mga Pilipino sa pagpapakita ng isang munting bahay at mga alon sa paligid nito na nagsisimbolo raw sa mga agos at unos at katiwalian na bumubuhos sa atin. May tanong po kami na maaanod ba ng baha ang ating mga pangarap? Pero ang sagot po namin ay mas malaki po tayo kaysa sa ating mga problema. Kaya nakikita niyo po ang mga higantes namin na tayo po ang pamilyang Pilipino gamit ang ating mga resources ay makakabangon. Ang National College of Public Administration and Governance o NCPAG naman, ipinakita sa kanilang float ang mga tumatayong kanser sa ating lipunan at binigyan nila ito ng titulo ng Huwag Kukurap. Ito po ay sumasagisag sa kanser panglipo ng ating kinaharap ngayon, lalo na sa walang habas na korupsyon. So may tatlong elemento po siya. Ang buwaya para sa mga dapat panagutin, ang mga barong-barong na biktima ng mga korupsyon ng ating Ghost Project, at syempre ang Malacanang na sumisimbolo sa mga politikong naghahari-harian. Malinaw na malinaw ang mensahe ng College of Law sa kanilang float na may malaking buwaya at may mga katagang "Justice delayed is justice denied". May float din mula sa College of Fine Arts ang nananawagan ng katarungan para sa mga missing sabongeros. Lumahok din ang UP Varsity Pep Squad na nagpakita pa ng kanilang mga breathtaking stunts. Lumahok sa parada ang iba't ibang kolehiyo, organisasyon, opisina at alumni ng universidad na magmarcha sa kahabaan ng UP Academic Oval. Bitbit ang mga parol na sumasalamin sa diwan ng pagkakaisa, pag-asa at malikhaing tradisyon ng UP. Bukod sa makukulay na lantern at float, inaasahan din ang mga pagtatanghal at patimpalak na siyang magbibigay buhay sa diwa ng Pasko sa loob ng campus. Bago ang Lantern Parade, isinagawa naman ang taunang oblation ng Alpha Phi Omega Fraternity. Higit 100 estudyante ang hubot-hubad na tumakbo upang iprotesta ang pondong itinakbo sa katiwalian sa flood control projects. Mel, taon-taon ang Lantern Parade ang nagsisilbing huling yugto ng Christmas activities dito nga sa UP Diliman. Isang pagdiriwang hindi lamang ng Kapaskuhan, kundi ng komunidad at kwentong kolektibo ng mga eskolar ng bayan. At yan ang latest mula rito sa UP Diliman. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos.